taong gulang na. Ngayon kailangan kong magpakahirap para sa mga magic weapon. $1 milyong, $1.3 milyon. 1.4 million. Tama na, tama na. 1.6 milyon. Lahat ng ari-arian ko, umabot lang ng 1.6 million. Pakisabi naman sa akin, bakit napakahirap kumita ng pera at ang mamahal ng mga artifact? Kaya ang susunod ay ang huling lot ng auction ngayong araw. Ang nakikita ninyo sa harap ninyo ay itong Sunset Radiance Prayer Bead Necklace. Ang magic tool ko, Ang Sunset Radiance Prayer Bead Necklace na ito ay naglalaman ng 1,000 taon ng mga dasal at pagpapala, sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Mainit sa hawak. Kung titingnan ninyo ng mabuti, parang may mga sinulid ng nagliliyab na ginto sa loob ng mga butil. Iyon ang mismong pagkakatawang tao ng mga pinag-isang hiling. Ang ningning ay nagniningning mula sa loob. Ano ang problema, G. Foster? Thomas, sa kanya iyon. Dala ang mga hiling at banal na enerhiya mula sa 1,000 taon ng pag-aalay ng insenso. Ang panimulang tawad dito ay 200,000. 1.6 million. Taasan ang tawad sa 10 milyon. Ang VIP Lounge ay tumatawag ng 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Paano biglang tumalon sa 10 milyon ng ganoon? Sino ang nagnanais agawin ang aking artifact? 10 milyon. Pangalawang tawag. Mga ginang at ginoo. 10 milyon. Huling tawag. Naipagbili. Pinabati namin ang ginoong ito. Malinaw na ang aking artifact ang nawala. At ngayon, kailangan ko na lang itong panoorin ng ganito. Ang VIP Lounge, tama ba? G. Foster. Wala pa ring balita? Paumanhin, G. Foster. Tiningnan na namin ang mga ospital at klinika sa buong bansa, maging ang mga estudyante ng medisina. Pero hindi namin mahanap ang binanggit ninyong dalaga, yung bihasa sa akupuntura. Sigurado po ba kayo na hindi lamang ito panaginip? Saan ka nga ba naroroon? G. Foster. G. Foster, anong nangyari? G. Foster, anong nangyari? Binibini, sino po kayo? Laso ng kamandagang umaatake sa puso? Ginong Foster, anong nangyayari? Ginong Foster, hindi naman ganyan karaniwan ang mga ganito sa'yo. Bakit ka nagpapanik? Itong sirang-sirang katawan ko lang, to. Saglit na lang, tapos na to. Hindi ba't naayos na natin ang lahat para pagkatapos? Hoy, Ginong Foster, wag mo pong sabihin yan. Tatawagan ko na ang doktor. Inaatake na ng laso ng puso niya. Mukhang nakadikit siya sa magical artifact. Bumalik sa kanya ang malakas na spiritual energy. Ikaw? Kaya ko siyang iligtas. VIP suite ito. Hindi basta-basta makakapasok dito, lalo na ang mga pekeng tulad mo. 50 minuto na lang ang natitirang buhay niya. Kung hindi mo ako papapasukin ngayon, mamamatay siya. Marami na akong nakitang babae na ginagawa ang lahat ng paraan para lang makalapit kay Ginong Foster. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, huwag mong sisihin kung magiging marahas ako. Dr. Nolan, bilisan mo! May nangyayari sa katawan ni Ginoong Foster. Mamamatay nga ba talaga siya dito? Mamamatay nga talaga ako. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko siya.
Sa wakas, nakita na rin kita ulit. Ginoong Foster. Kunin mo ito. Ikaw. Bakit ka nakatayo diyan? Buksan mo. Ano ito? Hindi pa rin gumagana? Napakahina talaga ng spiritual energy. Ikaw, mamamatay ka na? Naglolokohan ka pa? Ikaw nga talaga. Hindi ako nananaginip. Ikaw nga talaga. Iniligtas mo na naman ako? Sandali, sino ka? Sino ang nagligtas sa'yo? 3 taon na ang nakalipas. Huwag mo na akong alalahanin. D.I. Patay na rin naman ako. Tumahimik ka. Mabuti pang mabuhay ka para sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko na maalala. Ayos lang. Kahit hindi mo maalala, okay lang. Ikaw, ang bracelet na ito, Binili ito ni Mr. Foster para sa kinabukasan, Para sa'yo ito. para sa kanyang asawa. ang aking spiritual artifact, kinilala siya bilang amo nito. Bakit? Sayang naman. Bahala na, kalimutan mo na. Ganun pala. Kailangan ko siyang daanan para makakuha ng enerhiya. Nakakainis naman. Ang hirap-hirap hanapin. Ngayon nandito na ang enerhiya. Anong gagawin ko? Miss, okay na ba talaga si Mr. Foster ngayon? Okay na siya. Pero hindi pa ganap na gumagaling. 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Tsaka, Miss, kailangan mong pagalingin si Mr. Foster. Ang tanging paraan para pagalingin siya ay magkasama tayo, araw at gabi. Siya. See? Puntahan mo ako sa bahay ng Barrett. Sa lalong madaling panahon, kaunti na lang ang oras. Kung mahuhuli ka pa, hindi ka na aabot. Mr. Foster, sabi ng binibini, kailangan magkasama kayo palagi. Anong klaseng treatment ang nangangailangan ng pagiging magkasama araw at gabi? Gumagawa lang siya ng dahilan para makita ka. Gusto niyang pakasalan ka. Thomas, maghanda ka na para sa kasal. Siya. Ginoong Foster, hindi pa gumagaling ang dating sugat mo. Bakit kailangan mong personal na pumunta? Kailangan kong personal na pumunta at pakasalan siya. Kung ito na nga ang katapusan ng buhay ko, gusto ko siyang pakasalan at maging mag-asawa. Kahit na ilang araw lang, maswerte pa rin ako. Thomas, kumusta ang itsura ko sa suot ko ngayon? Ang ganda ng itsura mo. Dalhin ang mga regalo para sa kasal. Tara na. Siya.
Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo rito? Formal akong narito. Para maghandog ng kasal. Maghahandog. Anong nangyayari? Wala akong ideya. Nag-aalok siya ng kasal? Hindi ba't para magpagamot siya rito? Baka pumasok sa utak niya ang lason? Ano ito? Ang regalo para sa kasal. Ang laki naman ng handog. Oo, ang bigat ng mga ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba sinabi dati na gusto mong makasama ako araw-araw? Kaya nagpasya ako. Gusto kitang pakasalan. Huwag kang mag-alala. Kontratang kasal lang ito sa loob ng 1 buwan. Mas madali para sa'yo na gamutin ako. Kung hindi ka masaya, maaari kang umalis anumang oras. 20 milyon para sa paggamot. $20 milyon? At ito rin. Pagkatapos nating ikasal, makukuha mo ang anumang gusto mo. Ano man? Master, pakisaksihan po. Ako, si Lily Barrett, ay hindi pera ang habol. Mahal lang talaga ang mga mahiwagang bagay na ito. Sige, pakakasalan kita. Ano? Anak, halika. Halika, halika, upo, upo, upo. Sinasabi ng lahat na hindi na magtatagal si Isaac Foster. Kaya ang pagpapakasal sa iyo ay parang pagpapahiram ng buhay ko. Lily, kahit na napakagwapo talaga ni Isaac, malapit pa rin siyang mamatay ng maaga. Huwag mo siyang pakasalan, okay? Seryoso, huwag mong gawin. Ano ba ang gusto mo sa kanya? Oo, ano ba ang nakikita mo sa kanya? Mangyaring magpahinga kayo. Ipinapangako ko na aalagaan ko ng mabuti ang aking asawa at ipagtatanggol siya habang buhay. Tapos na, tapos na. Ang sama ng enerhiya rito. Wala akong paraan para malamasan ito. Buti na lang may panghuling baraha pa ako. Paghiwalayin sila. Anong ginagawa mo? Hinagkan lang ba ako? Nya? Mapa, wala akong oras para magpaliwanag. Mamaya na lang. Pigilan siya. Habulin siya, bilis. Hindi tayo makakasakay sa sasakyan. Anong problema, mahal? Madam, ito ang red envelope para sa pagsakay sa sasakyan. Gets ko, gets ko. Chine ko na lahat. Kailangan ng red envelope para sa pagsakay, pagbaba, at paglipat sa bagong bahay. At saka, bawat red envelope ay laging 100,000. Ayon sa ating si Mr. Foster, 1,000 ay hindi sapat na espesyal. Bawat red envelope kailangang nasa pinakamataas na pamantayan. May problema ang sasakyang ito. Imposible, madam. Ang sasakyang ito ay ipina-airship overnight mula sa ibang bansa ni Mr. Foster para sa engagement. Walang posibilidad na may problema ito. Pakinggan mo siya, tingnan mo. C. Mr. Foster, naputol ang mga brake line. Paano nangyari yon? Eddie, sumakay na lang tayo sa nasa likod. Oo, maganda yon. Paano nalaman ni Miss Barrett na may problema ang sasakyan? Lily, lagi namang may mga chismis na kumakalat na desperado akong magpakasal para lang makahiram ng swerte o biyaya. Gusto ko sanang ipaliwanag sa iyo. Dahil nag-aalala akong baka magalit ka. Talagang hindi ko naman naisip yon. Huwag kang mag-alala. Walang makakaagaw sa haba ng buhay ko.
Mukhang matindi ang pagiging ateista ni Isaac Foster, ha? Mas mabuti sigurong manatili na lang ako sa pagtawag sa sarili kong doktor para walang gusot na idulot. Anong ginagawa mo? Ito ay para sa paggamot. Sa ganitong paraan, mas mababantayan ko ang reaksyon ng katawan mo. So, yung paghalikan kanina ay para sa paggamot? Siyempre, para rin sa paggamot yon. Huwag kang magkamali ng akala. Oo nga pala, Lily. Kanina sinabi mong nalason ako. Anong klaseng lason yon? Well, ang sitwasyon mo ay medyo komplikado. Kahit ipaliwanag ko, baka hindi mo rin maintindihan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi problema sa akin ang ganitong klaseng lason. Kung sasabihin kong love hex, iisipin lang niyang scammer ako, di ba? Naniniwala ako sa iyo. May kakaiba dito. May nag-set up ng formation sa lugar na ito. Nakahanay ang harap na bintana sa likod na bintana, isang tuwid na tirahang dumaraan sa bulwagan. Alam mo ba ito? Sinabi ito ng isang manghuhula ilang araw lang ang nakalipas. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang makaka-attract ng mga mapanirang tao si Mr. Foster. Nakakatawa naman. Sa laki ng Foster Corporation natin, kung may makasalubong tayong ilang karibal, maliit na bagay lang ba yon? At saka, malamang nabasa lang niya ang I-Ching. Akala niya pwede na siyang mang-scam. Pareho kaming si Mr. Foster at ako ay mga di-hard na ateista. Thomas, ipinasok na ba yung scammer na yon? Nasa loob na siya. Sabi ng abogado, pinipilit niya ang 10 taong sentensya. Makukulong ng 10 taon? Naway patawarin ako ng mga ninuno. Hindi naniniwala si Isaac sa mga bagay na mistiko. Kinamumuhian pa niya yon. Talagang kailangan kong itago ang kaalaman ko sa mysticism ngayon. Tara, pasok na tayo. Isang patpat ng insenso ang nagtatakda ng balanse ng San Sinukob. Ngunit dito, ang usok ay kumakalat kahit saan. Kaya, mayroon sa bahay na ito na hindi na kayang pigilan ng insenso. Isaac Foster, ang ganda at kakaiba ng dekorasyon ng bahay mo. Ginoong Foster. Ayos lang ako. Naku, Isaac, mayroon ka na namang episode. Isaac, ayos ka lang ba? Nasaan ang kwarto ni Isaac Foster? Hindi na ako makapaghintay pa. Sino ka? Ano ba ang sinasabi mo? Ako. Siya. Asawa ko siya. Troublemaker, hindi ka welcome sa pamilya Foster. Hoy! Magpakita ka ng respeto. Siya ang hipag mo. Isaac, napakasakit mo na at gusto pa rin niyang pakasalan ka. Sa tingin ko, halatang halata namang ang habol lang niya ay ang pera mo. Uulitin ko. Asawa ko siya. Kung mayroon sa inyo ang magpakita ng kawalang galang sa kanya, ibig sabihin, hindi ninyo ako iginagalang. Ang super VIP client na ito ay hindi naman pala masama. Ay naku. Dalawang oras pa lang itong tumataas. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong hanapin ang ugat ng problema. Bilisan natin ang pag-uwi sa kwarto natin. Ikaw, babae kang hayop ka. Miss Barrett, nasa 2 palapag ang kwarto mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Tara na, umalis na tayo. Tapusin na natin ito ng mabilis. Saan galing ang batang itong walang modo? Mag-aasawa, ha? Isaac Foster. Mamamatay ka sa gabi ng kasal mo. Yan ang regalo ko sa iyo. Hinte. Bilisan mo at tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Pero ako, hindi pa ako handa. Lalaki ka na, anong kailangan mong paghandaan? Gaano karami ang kailangan kong tanggalin? Hanggang sa huling hibla. Magpapainit ako ng tubig para sa paligo mo. Ano?
Tawagin mo ako kapag handa ka ng maligo. Tutulungan kita. Handa na ako. Hubarin mo ang iyong robe at pumasok ka sa batya. Gagawa ako ng akupuntura para sa iyo. Siya? Mag-focus. Pinapagamot ko siya ngayon. Gaano katagal ako dapat magbabad? Hayaan mo akong tulungan ka sa ako. Ako. Aksidente lang ito. Magbabad ka lang ng 30 minuto. Sapat na iyon. Uumpisahan ko na ang akupuntura ngayon. Ang halik kanina? Iba. 3 taon nang nasa sistema mo ang lason na ito. 3 taon na. Kailangan mo ng herbal na paliguan at akupuntura para maalis ito. Pagkatapos kong matapos ang akupuntura, magiging maayos ka na. Makakalakad ka na ng normal ulit. Ah. Ito lang ang unang hakbang. Kailangan niyang gumaling ng lubusan bago ko maalis ang parasito. Higa ka agad. Baka magkasakit ka pa. Siya? Ang laki ng ginhawa mo, di ba? Isang herbal bath pa at 2 acupuncture session. Tapos pwede ka nang magsimula ng susunod na round ng treatment. Salamat, Lily. Hoy, walang anuman. Ikaw ang pinakamahalagang kliyente ko. Sa'yo, nakakakuha ako ng enerhiya mula sa mga magical artifacts. Tapos, nakakakuha pa ako ng pera para bumili ng mas maraming artifact. Sa totoo lang, napakaganda ng deal ko. Isaac Foster? Wala talaga akong ideya kung ano nang nangyayari. Pinipilit mo akong magsikap ng todo, ha? Gumamit ng sigil gamit ang dugo ng puso ko, kasing urgent ng isang utos. Ang paggamit ng dugo ng puso ko ay nagbigay lang sa kanya ng 3 araw pang mabubuhay. Ang kanang Foster ay talagang kakaiba. Gising ka na. Lily, bakit ang putla ng mukha mo? Ayos lang ako. Lily. Dr. Nolan, sa kalagayan ni Lily ngayon, tulog lang ba talaga siya? Oo, Ginoong Foster. Nawalan lang siya ng malay dahil sa pagod, kaya hindi siya nagigising. Magigising din siya sa ilang sandali. Pagod? Seryoso? Sa tingin ko, baka sobra lang sa pagkakahiga. Hala, sige na. Huwag kayong magbiro tungkol diyan. Nahimatay siya dahil sa sobrang pagod. MP, Isaac Foster, hayaan na kitang magsaya bago ka mamatay. Dr. Nolan, dahil nandito ka ngayon, pwedeng ikaw na rin ang mag-check sa akin? Parang iba ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Parang hindi na ganun kagaya ng dati ang kalusugan ko. Sige, Ginoong Foster. Ginoong Foster, may pagbuti naman ang kondisyon mo. Hindi pwedeng mangyari yan. Kakaiba nga talaga. Noon, halos hindi madinig ang tibok ng puso ni Ginoong Foster at wala akong maramdaman na pulso. Pero ngayon, mahina man, pero may tibok na ang puso mo. Baka nga talagang maililigtas ako ni Lily. Lily,
May masakit ba sa'yo kahit saan? Okay lang ako. Buti naman at okay ka. Para mailigtas ka, ginamit ko pa ang sarili kong buhay. 72 oras. Lugi pa ako sa trabahong ito. Kailangan kong malaman kung ano ang problema sa pamilya Foster. Doon pala. Ang mga feng shui array ng pamilya Foster ay pakitang tao lang. Ang tunay na mapanganib ay itong soul-devouring array. Kaya pala patuloy nitong kinukuha ang buhay ni Isaac. Napakalupit nitong pagkakasetup. Sino yan na nagtatangkang sirain ang aking array? Lily, Nanaginip ka? oh, panaginip na paulit-ulit kong napapanaginip. Kumusta pakiramdam mo? Anong sinabi mo? Wala lang. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Lily, kung gagaling talaga ako, pwede ba tayong magkatuluyan? Anong sinasabi mo? Hindi. Pasyente ka. Doktor ako. Wala tayong iba kundi simpleng relasyon ng doktor at pasyente. Bakit tayo magsasama? Ako, gusto talaga kita. Isaac Foster, tandaan mo ito. Puro profesional ang relasyon natin. Huwag kang mag-akala ng iba. Gets ko. Ikaw na sa kwarto, ako na sa guest room. Guest room. Guest. Si. Kampanilya ng kaluluwa, paano umabot sa 15 milyon ang presyo? Artipakto lang naman ng pangalawang grado yan. Paano naging ganito kamahal? Anong gagawin ko? Naibigay ko na ang halos lahat ng perang kinita ko para sa mabubuting gawa. Paano ko pa mabibili ang isang artipakto? Riley Patton. Lily, naglagay lang ang Foster family ng napakataas na order sa Mystic Flow app. Naghahanap sila ng isang dakilang master para iligtas ang buhay ni Isaac Foster. Napakataas na order? Gaano kataas ang pinag-uusapan? 25 milyon. 25 milyon na naman. Riley Patton, tanggapin mo ang trabaho. Sige, kakausapin ko sila. Ikaw ang naglagay ng order? Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Walang demonyo o halimaw ang makakalapit sa'yo. Anong order ang pinag-uusapan mo? 10 milyon? Mali ang numerong yan. Anong mali doon? Eksakto, hindi naman naniniwala si Isaac sa metapisika. Talagang hindi siya ang naglagay ng order na yan. Ay nako, nakalimutan ko talaga yan. Ang perang yan, inilipat mo yan sa akin para magamot ang sakit mo.
di ba? Ay hindi. Konting pasasalamat lang yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung ipipilit mo talagang ibigay sa akin, igugugol ko na lang yan sa kawanggawa. Ayos lang. Kung gusto mong i-donate, gawin mo lang. Franklin, pumunta ako tiningnan. Walang master sa kwartong iyon maliban kay Isaac Foster at yung babae. Nakasama ni Isaac. Baka nagkamali. Imposible. Kung wala ako sa loob ng formation, walang makakasira sa soul-devouring array ko. Yung babaeng blonde, baka mayroon siyang kahangahangang turo ng master o baka naman magic artifact. Nasa kanya pa ba yung dilaw na talisman? Hindi naman madaling ilagay sa kanya. Pero itinago na ni Abigail ang dilaw na talisman sa kwarto ni Isaac Foster. Pwede na rin yun, di ba? Wala namang problema. Basta malapit kay Isaac, ayos na yun. Ano ang plano mo? Ang mga dilaw na talisman na ito ang hahalili sa soul-devouring array at sipsipin ang swerte ni Isaac Foster. Mas mahina ang epekto, pero hindi siya magtatagal. Tapos? Sa sandaling tumulong yung misteryosong tao, ma-activate ang mga dilaw na talisman. Sa oras na iyon, ang spiritual power niya ay bubuhos ng tuloy-tuloy kay Isaac. Maaari ko na siyang tapusin habang mahina siya. Tungkol naman kay Isaac, hindi niya kakayanin ang ganoong karaming spiritual power. Uputok ang katawan niya. Pagdating ng panahon, kahit sino ang magtangkang sirain ang formation ko, sisiguraduhin kong hindi na sila babalik. Na-draft na ba ang bagong will? Tapos na ang lahat. Ipapaalam ba natin kay Lily? Hindi na kailangan. Sino naman ang inupahan niya ngayon? Mr. Foster. Naglagay si Old Madam Foster ng 25 milyon na order sa Mystic Flow app at gusto niyang makahanap ng eksperto sa mysticism para magpalayas ng masasamang espiritu para sa iyo. May tumanggap ba ng trabaho? Ang top rank na Mystic Master ay tumanggap na at agad na hiniling ng taong iyon ang buong bayad ng pauna. Kaya isang Mystic Master. 3 taon na siyang nakarehistro, nakumpleto ang 300 order at may 100% satisfaction score. Well, nag-hustle lang ako. Kumukuha ng trabaho para kumita. Tulad ng dati, hulihin mo ang taong iyon. Pag nahuli mo siya, dalhin mo sa presinto. Lily. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Thomas, hindi ka dapat lumabas ngayon. May kausap ka kay Thomas ngayon? Oo, maliit lang. Hindi naman ganun kalaki. Kaya namin to. Tara na. Teka. Sige na, tara na. Siya? Oy, Hindi niya ako ire-report, di ba? Hayaan mo na. Matter of life and death na to. Wala ring kwenta ang mag-alala. Thomas, may napansin akong maitim na anino sa noo mo. Mukhang malapit ka ng mapasubo. Heto, kunin mo itong anting-anting. Makakapagligtas to sa'yo kung lumala ang sitwasyon. marunong ka rin sa mysticism? Kaunti lang. Ngayon, matter of life and death na talaga to. Kailangan mong magtiwala sa akin dito. Ayaw ni Mr. Foster sa mysticism. Sasabihin ko ba sa kanya na marunong si Lily dyan? Lily? 3, 2, 1. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ang galing. Ang hirap na ito, nalagpasan mo rin. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang. Makinig ka sa payo at magiging maayos ka. Ikaw mismo ang nagligtas sa sarili mo. Lily, dahil alam mo ang mga bagay na ito, baka matulungan mo rin si Ginoong Foster. Ang kanyang sakit ay kakaiba para sa akin.
Hindi naniniwala si Isaac sa mga ganitong bagay. May mga bagay na kailangang gawin ng palihim. Kahit anong kailangan mo, basta ikaw, maaasahan mo akong tumulong. Ako pala ang Mystic Master. Ano? Shh! Sige, ihahanda ko na ang lahat. Matalino lang talaga ako. Nabili ko na si Thomas. Isaac Foster, tingnan natin kung paano mo ako imbestigahan ngayon. Lily, ano ba ang pinagkakaguluhan ninyo? Balik na tayo sa kwarto natin. Tanghaling tapat, bakit hindi tayo maglakad-lakad sa labas? Ano bang gagawin natin sa kwarto? Siyempre, mag-impake ng gamit. Narinig ko ang pamilya Foster ay nagbukas ng bagong resort. Gusto kong puntahan. Oo, kakasal mo lang. Wala nang mas maganda pa sa magkasama kayo. Sige, susundin namin ang gusto mo. Malakas ang soul-devouring array na ito. Kahit gawin ko ang lahat, bahagya ko lang siya maliligtas. Kung hindi ako mananalo, tatakbo na lang ako. Tara na. Aayusin ko na agad. Isaac, Lily, Tia, narinig ko lang na maglalabas kayong dalawa para magsaya. Oo. Sabi ni Franklin hindi pa na-activate ang anting-anting na iyon. Mali ba ang hula ko? Hindi ba itong batang ito? Hindi ako dapat maging kampante. Yung jade na suot-suot niya sa leeg parang kakaiba. May madilim na enerhiya na umiikot dito, na sumisipsip ng kanyang lakas. Marami talaga siyang alam na kalokohan. Hindi takot na masunog sa sarili niyang apoy. Tama, lalabas ako kasama si Isaac para sa aming honeymoon. Hindi ka naman siguro magpapakasama para manood sa amin habang gumagawa ng baby, di ba? Lily. Yang putang inang iyan, nagmamadali talaga siya para magkaanak kay Isaac. Gusto niyang hintayin na mamatay si Isaac para magamit niya ang magiging anak nito para magmana ng yaman ng pamilya Foster. Hindi ko talaga papayagan iyon. Hinahalikan talaga ako ni Lily. Pero bakit parang hindi naman talaga siya humahalik sa akin? Hindi ko kayang labanan ang soul-devouring array. Pero kayong mga masasamang kultista, kaya ko pa kayong harapin. Tia, bakit ang putla-putla ng mukha mo? Paano nasira ang jade mo? Baka peki ang binili mo. Sa susunod, siguraduhin mong maging alerto ka. Aalis na kami. Hindi na kami makakaabala pa. Pero, HMP, Isaac Foster, ang araw na bumalik ka rito ay ang araw ng iyong kamatayan. Lily, narating na natin. Mas maganda na ang itsura mo ngayon. Siguro tama ang desisyon kong umalis sa soul-devouring array? Ay tama. Sa tingin mo, maganda ako? Maganda ka. Kaya nagustuhan mo? Dakilang Guro Barrett. Anong magkakataon? Ahem, Brian Livingston, ikaw ba yan? Oo, maliit ang mundo. Isaac Foster. Dakilang Guro Barrett. Kayo dalawa. Kung tatawagin mo pa akong dakilang guro ng isang beses, papakantahin ko ng karaoke sa tabi ng kama mo gabi-gabi ang isang babaeng multo. Lily, kilala mo si G. Livingston? Nagkasakit ang tatay niya noong nakaraang taon. Tinulungan ko siyang gumaling. Kaya, May urgent ba? Hindi mo masabi dito? Doon na lang tayo mag-usap. Thomas? Kailangan kong imbestigahan mo kung paano nagkakilala sina Lily at G. Livingston. nakuha na? Deal na yan. Lily Barrett, kita tayo bukas. Walang problema. Kita tayo bukas. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala lang. Hoy, alis na tayo. Yung lugar na puno ng magandang vibes, iba talaga ang pakiramdam. Kahit wala masyadong nangyayari, hindi na tayo kailangang maghalikan sa bawat oras. Ang sarap sa pakiramdam.
Isaac Foster, sabihin ko sa'yo, swerte mo talaga ngayon. Pakiramdam ko, swerte rin ako. Lily, sa ngayon, sa tingin ko, kahit mamatay ako, wala akong pagsisisi. Tigilan mo yung pag-uusap tungkol sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, hindi ka mamamatay. Humiga ka ng maayos. Ako na ang mag-acupuncture. Ganon ba ka-urgent? Sa totoo lang, sa tingin ko halos gumaling na ako. Gusto mo bang gumaling ka agad o hindi? Kailangan ba halikan kita para diyan? Anong iniisip mo? Acupuncture lang, wala nang iba. Foster. Ang bilis mo nakatulog. Ang ganda talaga ng tulog mo. Bakit? Bakit ako bumalik sa 3 taon ang nakalipas? Sandali. Lily. 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 Tatlong taon na. Ang takot mo? Lungkot? Pagsisisi? Ang sarap pa rin? Sobrang sarap. Bakit matamis? Pag-asa? Paano may pag-asa? Nahanap mo siya. Hindi ko papayagan. Hinahanap mo ba ako? Hinahanap ko si Lily. Ako si Lily. Ako ang hinahanap mo. Ikaw? Gusto mo ba si Lily? Gusto ko si Lily. Narito mismo si Lily. Ayaw mo bang gumawa ng paraan para kay Lily? Gusto ko. Kung gayon, gusto mo bang makasama si Lily? Magpakailanman? Gusto ko.
Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makasama si Lily. Ako ay isang taong malapit ng mamatay. Hindi ko kayang isama si Lily sa kalagayan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makasama si Lily. Hindi, mali yan. Ako to. Ako ang malapit ng mamatay. Lily. Lily. Lily, gumising ka. Lily. Lily. Pasensya na. Nakikiusap ako. Mabuhay ka. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Lily. Ako ang nagpabigo sa'yo. Lily. Kaunti na lang, Lily. Kaunti na lang. Kaunti na lang. Lily. 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 Isaac Foster, kailangan na nating lumabas. Matutulog na ba ng ganito kaaga? Hindi tama yan. Isaac Foster. Lily. Isaac Foster? Anong nangyayari sa'yo? Lily, Isaac Foster, gumising ka. Pakiusap, gumising ka. Isaac... Wala namang masasamang puwersa dito sa paligid. Hindi ka magising sa panaginip? Isang nightmare demon? Ano ba talaga ang nakita mo sa panaginip mo? Ang sarap nito. Konti pa, please. Ginagaya mo ako. Ito ang mundo ko. Ang lakas ng loob mong maggulo dito. Ano ang ginawa mo? Sa kanya? Kung mamatay ako, siya rin hindi mabubuhay. Akala mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Isang nightmare demon lang. Ang mundo mo ay ilusyon mo lang. Wala yan sa akin. Makinig ka, ako. Ako ang malungkot na nightmare demon. Lumalago ako sa kalungkutan, pagsisisi, at sakit. Masyadong malalim ang pagkahumaling niya. Siya ang humila sa akin dito. Ganun ba kalaki ang sakit na nararamdaman niya? Ni hindi mo nga alam yon. Kung saan nag-ugat ang pagkahumaling kapag nakawala ang demonyo sa loob. Ang nightmare demon ay nagiging ako. Ang taong pinapangarap niya ay parang nasa kabilang mundo na. Ang pagkahumaling niya ay ako. Matigas ang ulo at ayaw sumuko. Langit at lupa, liwanag at dilim, lahat ng enerhiya ay bumabalik sa pinagmulan. Basag. Walang kwenta. Habang nandyan pa ang kanyang pagkahumaling, babalik-balik ako. Isaac Foster. Isaac, gising na. Sige na, gising na. Isaac Foster. Pulseras ni Lily. Ikaw nga talaga. Ay nako, masyado nang matagal na nakulong si Isaac sa panaginip na ito. Kailangan ko siyang gisingin. Agad. Buhay ka pa pala. Isaac, makinig ka sa akin. Lily,
Buhay ka nga talaga. Makinig ka lang, makinig ka. Nananaginip ka ngayon. Kailangan mong magising sa lalong madaling panahon. O pareho tayong mamamatay dito. Naririnig mo ba ako? Bilisan mo, gising na. Panaginip lang ito. Wala akong pakialam kung panaginip ito o hindi. Pero ang pagiging nasa tabi mo, napakasaya ko. Lily. 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 Lily! Gising na! Lily! Harapin mo ang iyong wakas. Demonyong panaginip. Isaac Foster. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Siyempre, ayos lang ako. Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Tara, mag-ehersisyo tayo sa umaga. Ang sarap ng pakiramdam ng sikat ng araw sa labas. Ikaw. Sia, sasama ako sa'yo para mag-exercise. Ako. Mahal? Sa totoo lang, sa tingin ko ang halik na ito. Mas epektibo pa kaysa sa anumang gamot na sinubukan natin dati. Hindi, kapag ako ang humalik sa'yo, para iligtas ang buhay mo. Kapag ikaw ang humalik sa akin, nagbibiro ka lang sa akin. Pero hindi ba't sinabi mo, gusto mong sumama ako sa'yo para mag-exercise? Ang ibig kong sabihin sa morning exercise ay, pagmumuni-muni at pagsasanay. Pagmumuni-muni? Pagsasanay? Ibig sabihin, hindi, tumiklop ng mga paa, magdasal ng mga mantra, tanggapin ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa sansinukob. Ganoon ba? Pero akala ko, ang ibig mong sabihin ay, gusto mong tayo ay mag-dual cultivate ng magkasama. Kailan ka pa naging napakawalang hiya? Maghihilamos na ako. Lily, gising na. Lily, Gusto mong makasama si Lily. Magpakailanman? panaginip lang ba talaga ito? Pero kahit anong mangyari, hindi kita pakakawalan. Kapag kasama kita, napakasaya ko. Sa tingin mo ba, gwapo ako? Gwapo. Oo, ang gwapo mo. At gusto mo ba ako? Kapag ang pagkahumaling ay nag-ugat, kapag ang mga demonyo sa loob ay tuluyang nakalaya, ang taong gusto niya parang napakalayo na. Isaac Foster. Ano ang dapat kong gawin? Abala ka ba? Hindi naman, kain na tayo. Kumuha ka pa. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Uminom ka ng tubig. Huwag kang titingin sa cellphone habang kumakain. Ha.
Sige, ipaalam mo na sa lahat. Pigilan mo si Brian Livingston para sa akin. Huwag mo siyang papasukin. Katatapos ko lang mag-asikaso ng trabaho. Lily. Barrett, nahanap na rin kita! Paano ka nakapasok dito? Hoy, Ikaw ang kausap ko. Ginoong Foster, ang ganda talaga ng restaurant na ito. Magaling ang napiling chef, hindi makakapantay yung lugar ng tatay ko. Nag-hire siya ng malayong kamag-anak bilang head chef. At yung pagkain, sa totoo lang, mas masarap pa yung mga tinda sa kalsada. Hoy, excuse me itong isa, at itong isa pwedeng bigyan mo ako ng isa pa? Anong nangyayari? Paano siya nakapasok? Kalad ka rin mo siya palabas. Sige na, gusto ko lang sana makikain sa'yo. Ang kuripot mo talaga, Mr. Foster. Ang kapal ng mukha, di ba? Sige, kain ka. Bakit ka pumunta rito? Tama. May galit. Lily? Ano ibig sabihin nito? May mga lamok. Wala namang lamok dito. Buti na lang, sagana sa espiritual na enerhiya ang lugar na ito. Gumagana na ang proteksyon. Napakahina talaga ni Isaac Foster. Kahit konting negatibong enerhiya, hindi niya kaya. Lily, tingnan mo. Kanina pumunta ako sa isang maliit na auction at nakuha ko ito. Balak ko sana ibigay kay Lolo. Thomas, anong temperatura ng aircon mo? Bakit ang lamig dito? Mr. Foster, 21 degrees ang setting ngayon. Hindi ko binuksan ang aircon. Talaga? Lily, giniginaw ka ba? Huwag kang magkasakit. Titingnan ko ang aircon. Halika. Itong anting-anting na papel ang mag-iingat sa'yo pansamantala. Babalikan kita mamaya. Mukhang sa'yo na lang ako magtitiwala. Walang problema. Anong nangyayari? Bakit ang lamig ng pakiramdam ko? Dapat mahabagin ang mga doktor. Trabaho ko ang magligtas ng buhay at tumulong sa tao. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang painting. I-scan mo na lang dito para sa bayad sa konsultasyon. Lily, anong pinag-uusapan ninyo? Si Mr. Livingston ay Anong problema? may karamdaman siya. Kaya, kailangan nating pag-usapan ng tahimik. Teka, hindi ito. Lily, ikaw. Hindi mo siya pwedeng gamutin para doon. Kailangan niyang magpatingin sa urologist. Paano mo nagawa ito ng mag-isa? Hindi ka dapat makialam. Isaac Foster, bakit ka tutol? Gusto mong malaman kung bakit? Ako ang asawa niya. Lily, may asawa ka na. Saan ka ba nanggagala? Magpakita ka naman ng respeto. Lily, nailigtas mo ang lolo ko dati. Gusto niyang bayaran kita sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo. Sabi mo hindi ka magpapakasal. Busy tata. Apple. Nagbago ka na. Ngayon, bigla na lang, ikakasal ka na. Pre, naipit ba ang utak mo sa rolling gate o ano? Ikaw ang may problema. Paano mo di alam yon? Paano ka patiisin nito? Sa akin siya ikakasal ngayon. Ako ang may problema, ikaw ang hindi magtatagal. Lily, bakit di mo nalang hiwalayan? Mabilis na magproseso ng diborsyo sa munisipyo ngayon. Hiwalayan mo siya doon. Tapos, tayo na dito. Ayos.
Sabihin mo ulit kung may lakas ka ng loob. Thomas, palayasin mo siya. I-blacklist siya sa lahat ng tindahan natin. Wow, multo ka na nga, madamot ka pa rin. Naiinggit ka lang kasi mas bata at mas gwapo ako kaysa sayo. Loko ka ba o ano? Tama na. Gusto mo pa ba ng tulong ko o hindi? Seryoso, Lily. Hindi mo dapat siya gamutin para sa ganitong problema. Hala. Hindi naman siya magaling sa ganun. Kaya bakit pa siya pakialaman? Hindi magaling saan? Saan ako hindi magaling? Pamilya ko? Maganda naman ang pamilya ko. Gusto pa nga ako ng lolo ko. Tumahimik ka. Kapag sinabi kong hindi ka magaling, hindi ka magaling. Sabi mo hindi ako magaling. Kaya hindi nga ako magaling. Pero ano ba talaga ang hindi ko magaling? Mahirap ba ako? Hindi ako mahirap. May secondary card ako ng tatay ko. Black card. Unlimited na black card. Pwede mong gamitin kung paano mo gusto. Tigilan mo yung kalokohan mo. Ako na ang bahala sa negosyo ng pamilya mo. Pero kung sasabihin mo ulit yung pagpapakasal bilang bayad na yan, bahala ka na sa sarili mo. Wag! Lily, may puso ka talagang manggagamot. Naiintindihan na kita ngayon. Masyado lang akong makitid ang isip. Pasensya na. Ang asawa ko ay talagang napakaguwapo at mabait. Mahal, gusto ko ng bubble tea na uso ngayon mula sa lugar na yon sa East Side. Pwede mo ba akong kunanan? Pakiusap? Thomas, bilhin mo ang buong bubble tea shop sa East Side. Teka, bubble tea lang ang gusto ko, hindi ang buong shop. Tomas, dalhin mo ang lahat ng flavor ng bubble tea na meron sila sa shop. Huwag kang gumalaw. Anong problema? Ang gusto ko lang ay yung bubble tea na bibilhin ng asawa ko para sa akin. Hindi asawa ko si Tomas. Pupunta ka ba o hindi? Ako na ang pupunta. Sige, anong nangyayari sa painting na ito? Miss Barrett, may babaeng multo dito sa loob. Nakatingin siya sa'yo? Gusto kanyang maging lalaki niya? Kung gusto lang niyang pilitin ako, okay lang sana. Pero gusto niyang dalhan ko siya ng token of love araw-araw. Kapag hindi ko ginawa, binubugbog niya ako. Ayokong mabugbog. At kapag mali ang binigay ko sa kanya, binubugbog pa rin niya ako. Ano-ano na ang nabigay mo sa kanya? Mga bag, singsing, diamante, ginto, at ayaw niya ng kahit anong gawa sa papel. Gusto niya ang totoong bagay. Lahat ng credit card ko ay naubos na ang limit. Ninakaw ko na nga ang black card ng tatay ko. Miss Barrett, huwag kang tumawa. Hindi mo alam kung gaano siya kabangis. Gaano kabangis? Huwag kang magpaloko sa hitsura kong normal ngayon. Wow, parang magkakawatak-watak na ang pakiramdam ko sa loob. Buksan mo ang painting. Babe, nasa ng love token ngayon? Tuwing bibigyan kanya ng regalo, sinasampal mo siya. Sa totoo lang, sa tingin ko gusto mo lang ng dahilan. Gusto mo lang siyang saktan, di ba? Ano ba talaga ang ginawa niya para magalit ka? Loser siya, hindi man lang makapili ng magandang regalo. Karapat-dapat siya dyan. Naibigay ko na sa iyo ang black card ko. Kung may gusto ka, bakit hindi mo na lang bilhin mag-isa? Black card. Gusto ko ng regalo. Gusto ko ng may pag-iisip talaga sa likod nito. Binigyan mo ako ng black card at sinabing ako na ang bumili. Napaka-half-hearted naman yan. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang hairpin ko. Regalo yan galing kay Neil. Ibalik mo. Iba si Neil. Iba talaga siyang tao. Bakit mo siya isinasali dito? Ako ba yung mali dito o ano? Mabait lang ako, binigyan ko siya ng regalo. At ngayon, hindi na niya ako tatawanan. At gusto mo pa rin akong saktan? Tumahimik ka nga. Anong klaseng normal na tao ang nagbibigay ng regalo sa mga babaeng multo, ha? Nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa akin. Hoy, ilang daang taon ka nang iniwan ng walang pusong yon. At hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin sa alaala niya.
Tumigil ka sa pag-iyak. Tingnan mo ang sarili mo. Ano na ba ang nangyari sa'yo? Ako. Patay na ako. Nang ilang daang taon. Ito ang paborito mong accessory noong nabubuhay ka pa, di ba? Ito ang ginamit mo para kitilin ang sarili mong buhay. Nagbago na ang panahon. Ang gago na yon, ilang beses nang nag-reincarnate, talagang oras na para bitawan mo na siya. Halika na. Huwag ka nang magpakulong sa larawang ito. Lily. Bakit ang putla mo? Mahal, ang aga mo namang umuwi. May dala akong milk tea para sa iyo. Teka, bakit may itim na usok sa likod mo? Thomas, kunin mo ang fire extinguisher. Wala tayo niyan. Sige, bilisan mo. Nakakakita ka yata ng kung ano, Thomas. Wala namang itim na usok. Anong itim na usok? Hoy, Ginoong Foster. Mukhang wala nga talagang itim na usok. Baka nagkamali ka lang. Talaga? Tingnan ko nga. Oo, wala talaga. Ginoong Foster, nagsisimula ka na bang maglao? Napakalinis ng hangin. Saan naman manggagaling ang itim na usok? Imposibleng nagkamali ako. Nagkamali ba talaga ako? Lumabas muna tayo sandali. Halika na, alis na tayo. Thomas, ano bang nangyayari sa Ginoong Foster mo? Brian, ang Ginoong Foster namin ay isang matibay na hindi naniniwala. Hindi siya naniniwala sa kahit anuman sa mga bagay na iyon. Siyempre, hindi siya naniniwala sa kahit ano dyan. Ibig sabihin pagkakataon ko na ngayon, hindi ba? Lily, naniniwala ako sa iyo. Ginagamit ko si Isaac para sipsipin ang espiritual na enerhiya mula sa pulseras at ibinabalik ito para pahabain ang kanyang buhay. Kaya sa madaling salita, para akong portable charger ni Isaac. Bahala na, dahil napakagwapo naman niya at mabuti naman siya sa akin, magiging charger na lang ako niya. Lily. May kakaiba ba sa katawan ko? Wala talaga. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Kung sakaling mapansin mo ang anumang mali sa akin, pwedeng sabihin mo ng diretso sa akin. Hindi naman ito tungkol sa kalusugan. Ano kaya ang iniisip niya kanina? Tara na. Ginoo, sa pagtingin sa mukha mo, nakikita kong malaki ang swerte mo. Ngunit may kadiliman sa iyong noo at malabay na guhit ng kamatayan. Ito ay mga palatandaan ng maikling buhay. Baka harapin mo ang isang sakuna sa murang edad. Pasensya. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Talaga? So, pareho pala tayong nasa parehong negosyo at magaling siya para sa kanyang edad. Mukhang isang pagkakataon ito. Baka ito na ang pagkakataon kung mapabago si Isaac ang kanyang isip. Isaac Foster. Sa tingin ko, may punto ang sinabi niya. Gusto mo bang pakinggan? Lily, madaling malaman ng mga tao na may sakit ako. Huwag kang maniwala dito. Sir, huwag kayong masyadong mapaniwalain. Nakikita kong hindi ka ordinaryong tao, kaya nga ako ay prangka. Kung curious ka, maaari ko ring sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi alam ng iba. Pasensya, hindi lang talaga ako naniniwala sa paghuhula. Hala, sige na, pakinggan mo lang siya. Please, para sa akin? Tara na. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mahirap ang dinadaanan mo. Nakaligtas ka na sa kamatayan ng higit sa 1 beses. Ngunit sa susunod na 3 taon, lahat ng iyong pinangarap, ang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyari, ay makakamit mo lahat. Kung hindi mo ito kukunin, malalampasan mo ang buong buhay mo. Malalampasan ang buong buhay ko? Tungkol ba sa akin ang sinasabi niya? Hula lang naman yan. Anong kinalaman ng pag-ibig diyan? Manghuhula ka? Anong kalokohan na naman ang sinasabi mo? Nagsasalita lang siya ng kalokohan.
Wala siyang alam sa sinasabi niya. Umalis na tayo. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Lily, laging sinasabi ng lahat na hindi ako magtatagal. Pero ikaw lang ang nagsabing kaya ko. Diyos ko, bakit ba may pakiramdam ako na hahalikan niya ako? Paano biglang naging ganito kaseryoso sa pagitan natin? Kung hindi mo ito kukunin, malalampasan mo ang buong buhay mo. Ngunit para sa akin, napakahaba ng isang buong buhay. Ang alam ko lang ngayon, nandito ka sa harap ko at hindi ko nahahayaang makaligtaan ka muli. Lily, Hindi na pwedeng ganito na lang tayo. Isaac Foster. Umupo tayo at pag-usapan ng maayos. Siya? Hindi ko na to pwedeng iwasan. Yung pakikitungo mo sa kanya, hindi pwedeng malabo. Huwag mong guluhin ang relasyon natin. Lily, nagkita lang kami ni Thomas. Sabi niya, nandito ka raw. Isaac Foster, bata pa ang kapatid ko. Huwag mong gawin ang kakaiba sa kanya. Huwag kang mag-alala, pre. Kasal na kami. Magulo ang kilay niya. May kislap sa mata niya. Yan ang tanda ng isang ligaw. Hoy, hindi mo ba kami ipapakilala? Ay, oo nga, ipakikilala ko kayo. Ito ang nobya ko, si Paige Goodman. At ito, ang matalik kong kaibigan, si Hunter Wallace. Kumusta po? Lily, laging ikaw ang kinukwento ng kuya mo. Ngayon ko lang nakita ng personal. Wow, ang ganda-ganda mo. Hey, nangangaliwa ka sa kuya ko ha? Ang lakas ng loob mo. Gutom na ako. Isaac Foster, ano ba naman yan? Gutom na ang kapatid ko. Hindi mo man lang naisipang ilabas para kumain? Zeka, resort ito ng Foster Corporation. Maraming kainan sa paligid. Pumunta ka kung saan mo gusto. Lily, halika. Ililibre kita ng masarap. Sasama ba tayong lahat? Siyempre, sasama tayo. Nagkikibit mata ang dalawang yan. Ang tanga-tanga ng kuya ko. Halika na. Lily, desidido na ako sa'yo. Ginoong Foster, ang ganda ng relasyon ninyong dalawa ni Lily. Paglutuan mo nga. Sandali lang. Mali ang kulay ng suot na ito. Palitan mo. Makinig ka sa kanya. Tara na. Pinapansin pa nga ni Lily kung ano ang sinusuot ng staff. Ginoong Foster, sobra naman po kayo mag-spoil sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako maselan. Pero kapag ako ay naging maselan, may magandang dahilan talaga yon. Lily, ito. Bok choy na may bawang, ginisang chrysanthemum leaves, pritong gulay na bola-bola, sabaw ng spinach. Pati itong dessert, matcha flavor lahat. Mas healthy ang berde, di ba? Thomas, magdala ka nga ng isang pot ng green tea? Si, Paige, nakakabuti talaga sa'yo ang green tea na ito. Lily, ang bait-bait mo talaga. Medyo masama nga pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Ang pag-inom nitong green tea ay talagang bagay na bagay sa'kin. Di ba? Sakto na sakto yan para sa'yo. bangkarote na ba ang Foster Corporation? O ano, ito lang ang ipapakain ninyo kay Lily? Pasensya na Zeke. Ako ang nag-ayos nito. Hindi ko masyadong naayos ang lahat. Sa susunod, sisiguraduhin kong tama ang gagawin ko. Ako ang bahala sa lahat ng mga ito. So, ako ang sinisisi mo ngayon, Zeke? Si Lily ang pumili ng menu. Siyempre, dapat yung pinakamaganda. Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Kahit salad lang ang kainin ko, tatanggapin ko. Lily, nagda-diet ka, di ba? Maganda sa'yo ang pagiging vegetarian. Talagang masustansya yan.
Pero yung diet ng kapatid mo, kami rin ba ay sasabay? Medyo sobra na yon, di ba? Hoy, Lily, pwedeng bigyan mo ako ng karne? Thomas, ikuha mo ako ng berdeng pawikan? Yung talagang berde ha? Hoy Lily, ang paghahanap ng purong berdeng pawikan ay hindi madali. Huwag mong pahirapan si Thomas, ha? Huwag kang mag-alala, Zeke. Sakto meron tayong isang nakahanda. Aayusin ko na yan para sa'yo agad. Lily, dito ba kayo mag-overnight? Oh, Zack, ikaw rin ba? Medyo mahal nga. Zeke, ako na bahala. Mag-book ng 2 kwarto. Walang problema. Para patas lang. Kapag niloko mo si Lily, bubugbugin kita. Walang awa-awa. Huwag kang mag-alala. Lagi kong papatamahin ng maayos si Lily, habang buhay. Lily, yung kuya mo, siya. Nagde-date ng palihim sina Paige at Hunter. Ang tanga-tanga ng kuya ko, ang inosente. Ang dami ko ng halatang pahiwatig na binigay sa kanya. Hindi pa rin niya naiintindihan. Naku, matron, yung all-green banquet na inihanda mo, hindi man lang niya naisip. Ano bang masasabi ko sa kuya ko? Isip-isip lang talaga siya. Natatakot ako na kapag nalaman niyang niloloko siya, hindi niya kakayanin. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Paano mo nasabi ng sigurado? Instinct lang ng lalaki. Oras na para sa chismis. Ako mismo pumili nito. Ang tamis-tamis. Zeka, ipapakita ko sa'yo mas malaswang chismis. Kayong dalawa, ano ba ang ginagawa ninyo? Ngayon, magsisimula na ang totoong palabas. Zeke, kaya mo bang manahimik? Ipangako mo sa akin? Manahimik ka. Ano ba ang sinasabi ninyong dalawa? Ang pag-ibig ay isang ilaw, napakalunti, nakakapraning. Nakakainis ka. Lily, Zeke, makinig ka sa akin. Hoy, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Anong paliwanag-paliwanag? Diyos ko, talagang hindi ito bagay para sa mga bata. Seryoso, hindi angkop. Hindi ka rin dapat tumingin. Umalis ka na rito, ngayon din. Zeke, ayos ka lang ba? Zeke, sa totoo lang, ang mga bagay na ganito, mas mabuting malaman mo ng maaga. Umitim ka na habang maaga pa. Isaac, hanggang malagang mapasya ng tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Hindi ko sinasayang ang lakas ko sa pagagalit sa basura. Zeke, ang laki talaga ng puso mo. Buti na lang nandito ako. Sa ganitong kasamang swerte, maaaring si Zeke ang mapanganib o may ibang magbabayad nito. Ano man ang mangyari, may mamamatay. Kunin mo ito. Para sa proteksyon. Lily, ano yan? Ay nako. Nahuli ako. Binigyan ako ng kapatid kong babae ng agimat. Makikialam ka rin ba dito? Gusto lang ni Lily yon. Mas mahalaga yon kaysa sa ano paman. Lily, gusto ko rin ng ganyan. Gusto mo rin? Galing yon sa'yo. Gusto ko rin yon. Agimat lang talaga yon. May nangyari. Nasa panganib si Lola. Ginoong Foster. Tumawag si Abigail. Sabi niya, may problema si Madam. Ano? Paano nangyari yon? Wala nang oras para magpaliwanag. Sumama ka sa akin.
Lola. Lola, kamusta ang pakiramdam mo? Isaac, kakauwi lang ni Mama at hinimatay siya. Kahit si Dr. Nolan, hindi malaman kung ano ang problema. Lily, pwede mo bang tingnan si Lola para sa akin? Masamang espiritu ang pumasok sa katawan niya. Kahit si Dr. Nolan, hindi makita ang problema. Kaya huwag kayong tumayo lang diyan na parang walang magagawa at mag-aksaya ng oras sa paggamot sa kanya, okay? Mr. Foster, nabigyan ko na si Madam ng kumpletong pisikal na eksaminasyon. Matatag ang lahat ng vital signs niya, pero ayaw pa rin niyang magising. Lola, kumain ba siya ng anumang kakaiba bago siya mahimatay? Wala. Walang espesyal, tsaa at pastries lang. Lahat kami ay kumain. Hindi ito pagkalason. Pagkontrol ng espiritu ito. Lily, tiningnan mo ba kung nalason si Lola? Oh, nalason siya. Pero magagamot ko siya sa pamamagitan ng acupuncture. Lily Barrett, eksperto si Dr. Nolan, at kahit siya ay hindi ito malaman. Ngayon, sinasabi mo sa akin na nalason siya. Hayaan mong itanong ko, sa The Foster family, sino ang maglalakas loob na lasunin ang nanay ko? Sino ang gumawa? Malalaman natin kapag nagising na si Lola. May lisensya ka ba sa medisina? Tutusukin mo lang ng karayom si Lola. Kung may mangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Nagtiwala ako kay Lily. Isaac, naloko ka na ba talaga ng babaeng ito? Hindi mo siya dapat hayaang saktan si Lola? Tama na, tumigil ka sa pagsisigaw. Nababaliw na ako. Ilabas ninyo sila. Samahan ninyo sila palabas. Lumabas na kayo. Lily, ano ang problema? Okay na. Nawala na ang lason sa katawan ni Lola. Franklin, bumalik na si Isaac Foster. Mabuti naman. Ang aking panghalina ng kaluluwa ay nakadama na sa kanya. Ang oras upang labanan ang kapalaran ay narito na sa wakas. Ilagay mo ang itim na batong ito sa gitna ng panghalina. Para saan ang itim na bato? Kapag may itim na bato na ang panghalina, kayang kainin ito ang mismong kaluluwa. Kapag nahulog si Isaac sa panghalina, lahat ng natitira niyang buhay at swerte ay mauubos hanggang sa matuyo. Maghihirap siya ng matindi. Sa huli, ang kanyang kaluluwa ay lubusang mawawasak. Gayunpaman, kapag ito ay naaktiba na, dapat itong kumuha ng isang kaluluwa. Kung hindi, babalik sa atin ang epekto ng panghalina. Kaya ko to. Mabuti. Lola, kumusta ang pakiramdam mo? Gumagaling ka na ba? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ikaw siguro si Lily, di ba? Ramdam kong napakabait mong babae. Isaac, dahil kasal na kayong dalawa, mula ngayon, kailangan mong alagaan ng mabuti si Lily. Mag-enjoy lang kayo sa inyong buhay na magkasama at pasayahin ang isa't isa, iyan ang mas mahalaga kaysa sa anuman. Huwag kang mag-alala, Lola. Magiging maayos lang kami ni Lily. Hey, Tiyak na magtatanong siya tungkol sa pagtitimpla at mahika ko sa lalong madaling panahon. Ano ang dapat kong gawin? Ang parasito ni Isaac Foster, hindi na ba ito gumagana? Bakit siya pa rin ay nakatutok kay Lily Barrett? Buhay pa ang parasito, ngunit hindi kami natulog ni Isaac, kaya hindi gaanong malakas ang epekto. Pwedeng palakasin ang parasito. Lason lang ba talaga si Lola? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Pinagkakatiwalaan kita. Sinasapian siya. Sinasapian? Ano ang ibig mong sabihin, sinasapian? Bahala na, diretsuhin na lang kita. Ako pala talaga ang Mystic Master na hinahanap mo nitong mga nakaraang panahon. Ako ang kumuha ng order na 25 milyon. Ikaw ang Mystic Master, kaya noong panahon na iyon, nagpanggap kang doktor para iligtas ako. Tapos lumabas kang isang dakilang mystic at tinanggap mo ang trabahong yon mula sa lola ko. Aminado ako, naging sakim ako ng kaunti. Kaunti lang talaga, sa totoo lang. Pero, ang mamahal ng mga magic tool na yon, kailangan ko ng malaking pera para mabili ang mga yon at mapalakas ang sarili kong kapangyarihan at enerhiya. Teka, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Nakalimutan mo ba na inutusan mo si Thomas na ipakulong ang manghuhula na yon sa loob ng 10 taon? Natakot ako.
kaya hindi ko nasabi sa'yo. Pero yung tungkol sa pagkalason mo, totoo talaga yon. Nakamamatay na lason yan. Yung soul-devouring array ng pamilya mo nakakatakot talaga. Kung hindi dahil sa akin, sa totoo lang, patay ka na ngayon. Dahil napag-uusapan na natin ito, sabihin na natin ang lahat, okay? Noong una, kliyente lang kita, isang taong umupa lang sa akin para sa trabaho. Simple lang ang ganoong relasyon, at gusto ko na simple lang ang mga bagay. Pero ngayon, ang relasyon natin, Kliyente? Isaac Foster, Kaya sa paningin mo? Kliyente lang kita ha? hindi yon ang ibig kong sabihin. Nagkaroon ka ba ng tunay na nararamdaman para sa akin? Isaac Foster, sumasakit na naman ba ang lason mo? Hindi natagpuan ang pangunahing parasito. Kapag namatay ang pangalawang parasito, talagang mamamatay si Isaac Foster. Kailangan ko munang subukang ilipat ito sa sarili ko. Lily. Lily. Lily, Okay lang ako. Nawalan lang ako ng konting lakas. Yun lang. basta't okay ka. Yun ang mahalaga. Tulungan mo akong tumayo. Seryoso, okay lang ako. Okay lang ako. Bibili lang ako ng ilang anting-anting. Magte-training ng kaunti at babalik na ako sa dati. Lily, may mga bagay na kasama ko na palagi. Nakabaon sa isip ko. 3 taon na ang nakalipas. Nang malaman kong may sakit ako, muntik na akong mawala ng gana na magpatuloy. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, bigla kang sumulpot at iniligtas ako. Mula noon, mahal na kita sa loob ng 3 buong taon. Pero hindi ko mapipilit na maramdaman mo rin yon. Dahil para sa'yo, baka hindi mo nga naaalala ang lahat ng ito. Kaya baka para sa'yo, ito ay isang bagong simula lang. Patuloy kitang mamahalin at gagawin ko ang lahat para tuluyang mahulog ka rin sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa sapat ang lakas ng aking espiritu. Kaya ko lang pansamantalang pigilan ito para sa'yo. Sino ang mag-aakala, pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang magliligtas sa'yo sa huli. Isaac Foster, tungkol sa relasyon natin, baka kailangan ko munang pag-isipan ito ng mabuti. Walang problema. Pero, siya nga pala, yung bayad sa pagtanggal ng sumpa kanina, kailangan pa ring ituloy. Kung hindi, magkakagulo ang sanhi at bunga. Ganun talaga ang patakaran. Kahit na si Lola ay nakapagbayad na minsan, kailangan mo pa rin. Nai-transfer ko na. Tingnan mo kung natanggap mo. 2 milyon? Kulang ba yon? Anong klasing sakit ang kailangan ng 2 milyon? Ganito kasi yon. Hindi ba tinulungan mo akong maalis ang sumpa? Sa tingin ko, ang kalusugan ko ay kakailanganin pa rin ng iyong pag-aayos pagkatapos. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Isaac Foster, sana'y manatili kang ligtas at malusog habang buhay. Kakaiba? Ang soul-devouring array ng pamilyang Foster ay nawala na. Lily, Lola, halika rito. Umupo ka sa tabi ko. Bakit? Wala na akong nararamdamang love curse. Anong nangyari? Lily Barrett, siguradong ikaw ang may gawa nito. Ito ay dapat nang maging welcome gift mo kahapon. Mula ngayon, ikaw at si Isaac ay kailangang mabuhay ng maayos at masaya ng magkasama. ito ba ang welcome present? Kapag may ibinigay ang nakatatanda, hindi mo dapat tanggihan. Tanggapin mo na. Lola, bibigyan din kita ng isang bagay. Ito ay anting-anting para sa lakas at kalusugan. Makakatulong ito para manatili kang malakas, para mabuhay ka hanggang 100 taon. Lola, ito ay taos-pusong regalo ni Lily. Pakikuha rin po ito. Ay, sige na. Ingatan ko ito ng mabuti. Todo bigay talaga siya. Naengganyo pa pati si Lola. Tita Grace, by the way, kailangan kong hiramin sandali ang susi ng bodega. Mamaya, isasama ko si Lily para pumili ng alahas. Nag-aalala pa ako kung wala akong pagkakataon, pero ngayon ikaw pa ang nag-alok. Mukhang maganda.
Pumili ka ng maganda. Ang mga pamilyang tulad ng mga Foster ay laging maraming magagandang bagay. Baka may makita ako na bagay sa akin bilang kasangkapan pang espiritual. Halika, Lily. Ipakikilala ko sa iyo ang paligid. Sia. Isaac Foster, ang bodega ay talagang sentro ng Soul Devouring Array. Sa sandaling tumapak ka sa loob, iyon na ang iyong huling hantungan. Ang galing ng pagkakita mo. Isaac Foster, swerte mo. Anong meron? Puno ng enerhiya ang jade na ito. Kung gawin nating pendant na jade, makapagdadala ito ng swerte sa iyo. Pinili ito ni Lily para sa akin. Sa dekalidad na jade na ito, maaari nating idirekta ang enerhiya ng langit at lupa. Makakatulong iyon para ayusin ang iyong pangkalahatang kalusugan. Salamat, Lily. Huwag kang magpakapormal. Heto, hawakan mo ito. Huwag mong ihulog. Sa dami ng mahiwagang kagamitan, sigurado akong kaya kong ganap na malutas ang Devourer Array. Isaac Foster, ako na ang bahala. Ingat. Isaac Foster, Ayos ka lang ba? nababaliw ka ba? Sino ang nagsabi sa iyong ipagpalit ang sarili mo para sa akin? Basta't ligtas ka. Yun ang mahalaga. Halika na. Umalis muna tayo dito. Ang Soul Devouring Array ay nakakulong sa ilalim ng Blackstone. Kaya pala, hindi ko ito naramdaman. Kung i-activate mo yun ngayon, parang pinapatay mo na ako. Isaac Foster. Isaac Foster, Okay lang ako. Lily, umalis ka na. Takbo. tumigil ka na sa pagsasalita. Bilisan mo. Umalis ka na ngayon. Isaac Foster. Isaac Foster, hindi kita pababayaan. Sino bang nagsabing pwede kang mamatay? Tulong! May tao ba dyan? Ang babaeng ito, sinubukan niyang saktan si Isaac. Dalhin ninyo siya sa presinto. Lily Barrett, ang lakas ng loob mong saktan si Isaac? Ngayon, kailangan mong umalis sa The Foster family. Bilis! Bitawan ninyo ako. Sinusubukan ko siyang iligtas. Bitawan. Bitawan ninyo ako. Lily Barrett, mula nang pumasok ka sa Foster family, napagtanto ko na gusto ninyong patayin si Isaac at makuha ang kanyang yaman. Magtiis kayo. Anong ginagawa ninyo diyan? Bilis, hilahin ninyo siya palayo. Dalhin si Isaac sa ospital. Kaunti na lang. Bitawan. May 1 minuto pa. 1 minuto. Isaac Foster, gumising ka, pakiusap. Hindi ba't sabi mo naghihintay ka sa akin? Ni hindi mo ako hinintay. Paano ka basta-basta mamamatay? Gumising ka. Sasabihin ko sa'yo ang sagot. Sige, gumising ka. Pakiusap. Ang kapal talaga ng mukha mo. Bilis, palabasin ninyo siya sa The Foster family. Isaac Foster. Bitawan ninyo ako. Sandali. Isaac. Lola, may ililigtas ako. Lola, siya ang pumatay kay Isaac.
Huwag kang magtiwala sa kanya. Inay, paano ka naniniwala sa bruhang ito? Tingnan mo, siya ang may balak saktan si Isaac. Lola, maniwala ka sa akin. Thomas, kasabwat ka ng bruhang ito. Bitawan mo ako. Madam, Lahat, lumabas. Thomas, bantayan mo ang pinto. opo. Kailangan kong ilabas ang masasamang espiritu para kay Lola. Tinulungan kong saluhin ang sumpa para kay Isaac. Matagal na akong mahina. Kahit gumawa ako ng blood pact kasama ni Isaac Foster, kasama nitong Soul Devour Array, kahit gaano karaming enerhiya ang ipadala ko sa kanya, maubos lang ang lahat. Ano ang gagawin ko? Lola, pwede bang bigyan mo ako ng isang basong tubig? Siya. Mabuhay at mamatay ng magkasama. Nakatali sa buhay at kamatayan. Ay! Gising ka na. Okay ka lang ba? Siyempre, okay lang ako. Pero ikaw, nasaktan ka dahil sa akin. Gasgas lang yan. Alam mo ba, sa pagkakataong ito, akala ko talaga, mamamatay na ako. Didi. Bakit mo nasabi yan? Mayroon akong napakahabang bangungot. Naglalakad ako sa napakapal na itim na ulap, walang tigil sa paglalakad. Nang napakatagal. Tapos may nakita akong pintuan ng lungsod. Sinimulan kong kalampagin ng todo. Umaasang may magbubukas para sa akin. Pero walang nagpapansin. Tapos, sa sandaling iyon, narinig ko ang boses mo. Paulit-ulit mo akong tinatawag mula sa likuran. Sinasabihan akong magising. Paulit-ulit mong sinasabi sa akin na magising. Sinasabihan mo akong huwag tumawid. Doon ako natauhan at sinimulan kitang hanapin sa lahat ng dako. Ang tagal kitang hinanap. Paulit-ulit kitang hinabol. Tumakbo ako papasok sa isang eskinita at may ilaw doon. Tapos nagising na ako. Pintuan iyon patungo sa kabilang buhay. Halos nakarating na siya sa pintuan ng kamatayan. Buti na lang, ginamit natin ang life sharing spell. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka mamamatay. Isasama kita sa isang lugar na laging may liwanag. Kahit saang lugar kasama ka ay lugar na puno ng liwanag. Sabi nila, mahirap daw lampasan ang pagsubok ng pag-ibig. Dati, nakatuon lang ako sa pagsasanay. Hindi ako interesado sa pag-ibig. Pero sa tuwing susubukan kong umunlad, parang laging napakahirap. Ngayon, kasama si Isaac Foster sa ganitong kritikal na sandali, sinabihan ako ng kutob ko na ibahagi ang buhay at kamatayan sa kanya. Siya kaya ang pag-ibig na dapat kong maranasan. Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung ano ba talaga ang pag-ibig. Pero sigurado ako sa ngayon, ayaw ko at hindi ko pwedeng hayaan na mamatay si Isaac. Lily. Lola. Halika. Lily, may nararamdaman ka pa bang masakit kahit saan? Ayos lang ako. Lola? Gagaling din ako pagkatapos ng maayos na tulog. Lagi ka namang maalalahanin. Alam ko, sa pagkakataong ito, ikaw ang nagligtas kay Isaac. Lola? Nawawala si Tia Grace. Nawawala. Lily, alam kong hindi ito patas sa'yo. Pero, si Grace ay, anak ko pa rin. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo muna akong hanapin siya at tanungin kung ano talaga ang nangyari. Kung nagkamali lang siya, maaari mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Lola, kung ako ang masusunod, hindi ako magkikimkim ng galit sa kanya. Pero ang aray na lumalamon sa kaluluwa
ay nakatuon kay Isaac. Hay nako. Lola, lilitaw din natin ang katotohanan. Hay nako. Isaac? Lily? Bukas pupunta ako para makita si Master Riley. Sumama kayong dalawa sa akin. Siya? Magpahinga kayo ng maayos mamayang gabi. Lola, samahan kita sa labas. Hay nako. Master Riley? Siya ba ang Riley na kilala ko? Master Barrett, kami po sa pamilya, parang malas na malas talaga kamakailan. Tingnan mo nga, may problema ba? Wala namang problema. Pero kung nag-aalala ka pa rin, bukas, sumama ka sa amin para makita si Riley Patton. Mag-abuloy ka lang para makakuha ng magandang karma. Mukhang maganda yung pag-aabuloy para sa karma. Sige, sasama ako sa inyo bukas. Teka. Hindi ba dapat sumama rin si Isaac Foster? Alam na niya ang sitwasyon mo ngayon. Oo, alam niya. Wala ba siyang sinabi tungkol doon? Wala. Sige, Master Barrett, ikaw ba at si Isaac ay talagang ikinasal? Anong nakikita mo sa kanya? Parang wala ng pag-asa yung lalaking yun. Jenna. Baka wala ng pag-asa ang asawa ko, pero gwapo siya. Master Barrett, hindi ko inakala na ganyan ka ka-superficial. Alam mo, mukha namang presentable rin ako. Baka gusto mong... Aray! Hoy! 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 Master Barrett! Sinusubukan mo bang agawin ang asawa ko sa kalagitnaan ng gabi? Relax, nagbibiro lang ako. Kita tayo bukas. Sinong nagbibiro sa'yo? Ikaw. May plano ka kasama ang ibang lalaki bukas? Sabi niya sasama siya sa amin para mag-abuloy ng magandang karma. Ibang lalaki? Isa siya sa mga VIP client ko. Yung tipong malaki ang gumagastos. Malaki ang gumagastos? Ginagawa mo rin ba? Sa kanya yung kiss therapy? Hindi na kailangan. Hindi siya kasing sakit mo. So, ako lang ang binibigyan mo ng espesyal na trato? Espesyal? Espesyal na kondisyon. Espesyal na trato. Yun lang. Gabi na. Dapat matulog na ako. Lily, gaano pa katagal mo ako paghihintayin? Kung ganoon, magpahinga ka na. Isaac Foster. Sa tingin ko nahulog na talaga ang loob ko sa'yo. Ginoong Foster. Master Riley, ang tagal na nating hindi nagkita. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking manugang na babae, si Lily Barrett. At iyon ang aking apo, si Isaac Foster. Lily, Isaac. Bilisan mo at batiin si Riley. Hello, Riley. Napakaganda, napakaganda. Lily, Anong laro ba ang nilalaro mo? Isaac, tulungan mo si Lily na ayusin ang silid tulugan ng bisita. Si, Riley, may itatanong ako sa iyo. Yamang ang Mystic Master ay tinanggap na ang kaso ko. Bakit hindi pa siya nagpapakita? May problema ba? Kamakailan ay nagkakagulo sa amin? Kung hindi dahil kay Lily na nagbuwis ng buhay para iligtas kami, ang aking si Isaac ay... Mystic Master? Lola Foster? Hindi ba si Lily ang Mystic Master? Ano? Ikaw. Lily, wala akong kinalaman sa paglantad sa iyo. Lola Foster, hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi mo na sa kanila ang lahat? Lily, ikaw. Lola, hayaan mo akong teka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa aming propesyon, ang mysticism, kailangan nating maging mapagkumbaba. Kung hindi, maraming problema ang dala nito. Alam mo ba? Kaya hindi ko lang. Ay naku. Lily, napakaganda nito. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang Mystic Master. Kung may mangyari man sa pamilya namin, hindi na kami kailangang matakot. Kaya pala pumasa sa pagsubok? Lily, ilang araw na ang nakalipas. Nakakuha ako ng isang napakabihirang artifact. Plano ko sanang ibigay ito sa iyo ng pribado, pero ngayon, alam na ng lahat tungkol dito, kaya wala nang saysay na itago pa ito. Heto, tingnan mo. Ang Pangu Banner. Nakuha mo talaga ang Pangu Banner? Magaling ang trabaho mo ngayon. Bibigyan kita ng kredito para dito. Lily, gawin mong kilalanin ka nito bilang may-ari nito.
Matagumpay ang bonding. Mula ngayon, mas epektibo na ang pagsasanay. Ang babaeng iyon, akin si Isaac. Isaac, i-activate ko na ang love parasite ngayon din. Kapag na-trigger na ang queen parasite, wala ka nang magagawa kundi habulin ako. Basta ang dalawa natin ay magkatuluyan sa kama. Lily Barrett, hindi mo na kailanman maagaw si Isaac. Anong nangyayari? Sira ba ang aircon? Bakit ang init-init dito? Hindi naman mainit para sa akin. Lily, bakit ang pula-pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Lason, Layson? Hahanapan kita ng antidote ngayon din. wala nito. Ngayon na. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alin man, ay kusang kikilos ka? O ipipilit ko ito? Kung gayon, Lily, gusto mo ba ako? Tinutulungan kita. Hindi dahil sa lason, hindi dahil magkasama tayong mabubuhay o mamamatay, kundi dahil mahal kita. Ang daldal mo? Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Babe, gising ka na. Shh! Anong problema sa paggising? Nararamdaman ko ang queen parasite. Ang queen parasite? Anong nangyari? Nandito pa rin ang queen parasite. Bakit hindi pa si Isaac dumating para hanapin ako? Bakit? Ikaw pala. Ikaw talaga ang gumugulo. Ikaw siguro ang humahadlang kay Isaac na hanapin ako. Kaya ikaw talaga. Aking queen parasite. Lily Barrett, papatayin kita! Anong ginagawa mo? Isaac, ako ito, si Abigail. Ako ang tunay na ikakasal sa'yo, na itanim na ang love parasite. Bakit hindi mo pa ako hinahanap? Isaac, ako ang tunay mong asawa. Mahal ako ni Isaac. Ikakasal na ako kay Isaac. Isaac, Anong nangyayari sa kanya? Nauubos ang isip niya dahil sa queen parasite. Ngayong nawasak na ang queen parasite, nawala na ang kanyang pag-iisip. Pasensya na, Ginoong Foster. Ngayon ko lang nalaman na nag-check-in si Binibining Foster sa Green Hill Academy kagabi. Dalhin mo siya sa psychiatric hospital. Si, ako. Ang galing! Nawala na ang queen parasite. Nawala na rin ang mga lesser parasites. Franklin, nabigo rin si Abigail. Sabi mo, yung love parasite na yon ay pinabuting bersyon mo. Kapag nagtalik sina Isaac at Abigail, mamamatay siya agad sa lugar. Pero hindi man lang pumunta si Isaac kay Abigail. Iba talaga itong si Lily. Nagawa niyang ilipat ang parasite sa sarili niyang katawan. Kaya pala hindi gumana. Ano ngayon? Nangako ka sa akin na tutulungan mo akong patayin si Isaac at makuha ang yaman ng Foster family. Huwag kang magpanik. Naghanda na ako ng vengeful beauty drum. At gamit ang surrogate na ginawa mo para kay Isaac Foster, kahit wala siya sa Foster Manor, kaya ko pa rin kunin ang buhay niya mula sa malayo. Ngayong pagkakataon, magtatagumpay na ba talaga? Siyempre. Pero kailangan ko ng dugo mo para buhayin ang formation. Sa lalong madaling panahon, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo.
Kumpleto na ang soul capturing array. Isaac Foster, tapos na ang buhay mo ngayon. Kumpleto na ang soul capturing array. Akala mo ba, ang paggamit ng kapalit, kasama ang galit mula sa beauty drum, ay sapat ng pumatay ng tao? Sino yan? Sino ang nagpapanggap na multo dito? Ito ang basement ng Foster family. Mga daga, harapin niyo ako, ngayon din. Ah, ikaw, sino ka talaga? Paano ka nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan? Bilang isang practitioner ng mysticism, ginagamit mo ang mga dark arts para manakit ng tao. Ngayon, ipapatupad ko ang hustisya ng langit. At wawakasan ka. Ah. Dakila Master, nagkamali ako. Si Grace Foster ang nag-utos sa akin. Kinuha ko lang ang pera at inayos ang problema niya. Pakiusap, patawarin mo ako. Ingat. Huwag kang mag-alala. Malubha ang sugat niya. Kahit makaalis siya, hindi na siya magtatagal. Lily? Iniligtas mo na naman ako. Matagal na tayong nagbahagi ng buhay at kamatayan. Magkadugtong ang ating mga kapalaran. Imposible nang paghiwalayin ang mga ito. Ayokong paghiwalayin ang mga ito. Gusto kong maging magkadugtong sa iyo habang buhay. Tara na. Sinasabi mo bang si Lily at Isaac ay ikinasal lang para magpakitang gilas? Kailan sila maghihiwalay? Hindi sila maghihiwalay. Bakit hindi? Hala, ano ba yan? Tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang pag-ibig? Isang tao lang na. Laging inilalagay ang isa sa lugar nito. Ikaw at si Lily ay hindi talaga magkakatuluyan. Kalimutan mo na yan. Hoy, Brian. Brian, bakit ka pa rin nagagalit tungkol dito? Brian, ang babaeng mahal mo ay malapit ng pakasal sa ibang lalaki. Okay ka lang ba talaga diyan? Sino ka? Mahalaga ba kung sino ako? Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ito sa inumin ni Isaac Foster. Siguradong mamamatay siya. Seryoso ka bang nagsasabi sa akin na gumawa ng pagpatay? Kung mamatay lang si Isaac Foster, magkakasama kayo ni Lily. Mali ka. Hindi mo naiintindihan si Lily. Kahit mamatay si Isaac, hindi pa rin siya sasama sa akin. Tiya ka ni Isaac Foster? Brian? Hoy, Brian! Brian, okay ka lang? Ang pangit ng itsura mo. Riley, may gustong saktan si Isaac. Ano? Sinasabi mo bang ang mukha ni Grace Foster ay naging si Franklin? Sigurado ka bang hindi ka lang nakakapanaginip? Ang 20,020 vision ko? Hindi biro? Ang huling natitirang bahagi ng kaluluwa ni Franklin ay kumapit kay Grace Foster. Ginamit niya ang Demon Slaying Array para gawin ang sarili niyang kalahating demonyo. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko siya pinatay ng tuluyan. Seryoso? Lily, mahihirapan tayo dito. Lily, kaya mo ba to? Ipagtanggol ang hustisya, palayasin ang mga demonyo at kasamaan. Hindi ako mag-aatubili. Mr. Foster, may problema tayo. Kinuhan lang ni Grace si Madam. Nawala siya sa lugar. Hindi ko siya nasundan. Kailangan natin siyang iligtas.
kasama ako. Tigil. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ganyang kababaw na awa. Kailangan mong akitin si Isaac sa bitag. Saka lang talagang magiging sayo ang The Foster family. Grace, umurong ka na. Ako na ang magmamakaawa para sa'yo. Pakiusap, tigilan mo na ang pagmamatigas. Nanay, Gago. Ginagamit ka lang nila. nanay, kasama rin ako sa The Foster family. Bakit si Isaac ang maaaring magmana ng yaman ng Foster family, ako hindi? Anak mo ako, hindi siya. Grace, ang dahilan kung bakit hindi kita hahayaang pamunuan ng kumpanya ay dahil natatakot akong masasamantalahan ka. Nanay, Matandang bruha. Muntik mo nang sirain ang lahat. Lola, Franklin, Lola, gusto mo bang mamatay? Lola. Nung huli, minaliit kita at nahulog sa bitag mo. Mamamatay kayong lahat ngayon. Ngayong nasa formasyon na kayo, wala sa inyo ang makaliligtas. Mas maaga kang nagdiriwang. Ang lahat ng problema sa pamilya, Foster, siya ang may kagagawan ng lahat. Kaya nasa iyo na ang lahat para ayusin ang sanhi at bunga nito. Tapos na. Lola, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Ang iyong tiyahin. Ang kanyang katawan ay matagal nang sinaniban. Nasira na ang kanyang kaluluwa sa nalalabi niyang buhay. Vegetative state na lang siya mamumuhay. Kay lungkot naman. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong makakatanggap siya ng pinakamahusay na pag-aalaga sa isang top facility. Isaac, Lily, pagbati sa inyong dalawa. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagtagumpay din kayong dalawa. Ang ating kasal ay dapat karapat-dapat kay Lily. Gusto ko siyang maging ang pinakamasayang babae sa mundo. Nakakuha pa ako ng ilang media outlet para sa isang live stream. Simulan na natin ngayon. Tara na. Sino yon? Huwag mo nang pansinin. Ano? Nagkakasal ako dito. Huwag mong ituloy! Seryoso! Urgent ito! Sana naman totoo at urgent ang dahilan mo para dito.